Ang mga pananaw, opinyon at pahayag na inilalahad sa programang ito ay tanging sa mga host at panauhin lamang at hindi sumasalamin o kumakatawan sa opisyal na polisiya, posisyon o pagsang-ayon ng network, ng pamunuan nito o ng mga kaugnay nitong organisasyon. Sa ating programa, bukod sa kahirapan, may isa pang kapansin-pansing problema. Ang pagiging bungi o bungal. Napakarami sa ating mga bisita. Halos lahat yata sa kanila ay may kulang ng ngipin. Patunay na ang pambansang problema, pustiso. Tanong, madali bang mag-smile pag nawalan ka ng ngipin? Hindi. Pinapasmile mo na parang ayaw pa, di ba? Okay. So, lalo na kung wala ka nang ngipin, pustiso. Nawala rin ang pustiso. Ayun. Tulad ng inirereklamo ngayon na laglag na apakan at tumalsik pa sa kanal ang kanyang pustiso. Ay, nako, ito'y usapang malapit sa puso ng karaniwang Pilipino. Kung hindi daw dahil sa nakaaway niya, hindi sana siya mag-hello, goodbye, my pustiso. Sina Dodong at Linda ay nagsapunutan dahil sa sampayan. At ngayon, isa sa kanila ay nawala ang pustiso ng tuluyan. Etong Dodong naman, may eksena, biglang nagsampay doon na hindi naman nagpaalam. Ay, hindi ngayon, nagalit si Linda. O, di pagdating doon na magsampay na dapat si Linda, na may nakita nagsampay si Dodong, tinanggal niya yung mga sinampay, dahil sinampay niya yung mga damit niya. Itong sampayan po kasi na to, para po kasi sa lahat ito. Ngayon, nauna ko si Dodong nagsampay, dumating itong Linda. Siya pa ang matapang, siya na nga ang nanakit kay Dodong. Binasag na nga niya yung postiso ni Dodong. Siya pa ang matapang, hindi na siya nagbigay, matanda na siya. Ay! Paano na ang kanilang sampay kung parehong katwiran nila'y sablay? Ayan, apektado raw ang kanyang mga raket sa pagkawala ng kanyang pustiso. Ano kaya ang koneksyon nun? Baka yung ano niya, yung racket niya ma'am, yung nagmamagic siya ng pustiso. Ganon? Baka model po siya ng toothpaste. Model ng toothpaste ang nagagalit dahil siya ngayon ay isa ng bungal. Dodong, humarap ka na! Smile to the camera. Maganda naman pala si Dodong eh. So, Dodong, I guess, alam na namin ang problema mo. Nawalan ka ng pustiso, pero nakakapagsalita ka naman. Opo. Oo, okay naman. Matagal ka nang walang ngipin. Tagal na po. Matagal na rin. Mahal din ba magpapustiso? Ay, yung sa akin po, mumurahin lang po yun. 500 lang po ang isang ngipin. Ganon? Opo. Isang pirasong ngipin? Opo. So, Bali- depende kung ilan ang ngipin Tatlo mo. lang po. Bali, 1.5 po yun. 1.5. Okay. Okay. So, ano ang nangyari at nagkarambulan? Ganito po kasi yun. Pag naglalaba ako, naglalaba din po itong kapitbahay kong si Linda. Pag nagsasampay ako, nagsasampay din siya. Nananadya po siya. Ngayon, nahuli ko po siya na ang sinampay ko, pinaghahagis niya sa baba. Yung iba napunta sa kanal. Kaya doon po ako napikon, nagpang-abot po kami. Sinambunutan ko siya, sinapok ko siya sa balikat. Tapos sinampal niya ako, tinulak niya ako, kaya tumalsik yung pustiso ko. Yun. Habulin ko sana yung pustiso ko, dadamputin ko sana. Hindi ko na po naabutan Bakit kasi... naglalakad? Tumakbo! Tumakbo. Oh, Kasi po, natumba po ako eh. Hindi ko na po na yung pustiso ko, naagapan ko po sana. Ano nangyari sa kanya? Nung nakita ko po yung pustiso ko, inapakan niya na lang po at dinurog. Kawawang pustiso, inapakan, nadurog at tinapon pa sa kanal. Nag-assist nga po ako dahil singaw na po yung pananalita ko eh. Naiya na po ako. Tapos yung nagpapa-order po ako ng mga yung mga kung ano-ano po yung mga binebenta kong pang sa mukha, mga beauty product. May beauty product ka pa rin. May sideline ko rin po yun. Ayun naman pala. Kaya siya nahihiya na. Opo. Ang karambola naman ni Dodong na dating kinakasama ng kanyang tiyuhin. Ayan. Eto na. Linda, humarap ka na.
sandali lang. Oh. Anong nangyari, Linda? Ano ang bakit galit na galit ka? Kasi ma'am, tuwing maglalaba po ako, lagi siya nakikisawsaw. Oh. Sabi niya, ikaw daw yung ganon. Hindi ma'am lagi siya nauuna. Nagpaalam kasi ako, bago ako naglalaba, nagpapaalam ako sa may-ari ng sampayan. Kaya alam ko na ako lang magsasampay, walang iba. Oh. So, hindi kasya yung sampay niya at sampay mo sa iisang sampayan? Hindi po, kasi isa lang po yung sampayan namin. Yun lang talaga ang pinag-uugatan nito? Ako, alam nyo ba, usapang pustiso ito at eto na nga, medyo sumangasanga at umano pa, napakalalim pa pala ng mga ugat nitong puno ng problemang ito. Pero alam nyo ba na may 30 milyon lang naman na Pilipino? Kasi 100 plus million na ang populasyon natin. Halos 30 million Pilipinos ang may problema sa ngipin. Yung talagang bumabagsak. Di ba lahat ng guest natin dito, Opo. mga bungi-bungi? Oo. So talagang talagang yan ay malaking problema. Merong mas malalim na pinaguhugutan. Meron po, ma'am. Yung parang ganyanan ninyo. Hindi lang sampayan. Pakita nga ng sampayan, Ryle. Ayun sa ating mesa ng ebidensya. Ito po ang itsura ng sampayan nila. Parang marami namang may kurdon ba yan ng kuryente o isa lang talaga ito? Wire po yung iba, ma'am. Kuryente na yung iba. Okay, so isa lang talaga. Tapos magpapaalam kayo doon sa may-ari. Mabuti naman pinapahiram niya. Hindi, may time po siya na nakasampay siya pag-araw ng Sabado sa kanya. Parang naghahati-hati din kayo sa Opo. araw. Dapat siguro may schedule din kayo. Webis din po talaga schedule ko sa paglalaba kasi minsan yung mga anak ko wala nang uniforme, doon ako naglalaba. O ikaw naman, Ako po, ma'am, 2 araw po ako naglalaba. Friday at saka Webes po talaga ako naglalaba, ma'am. siguro hindi ba pwedeng mag-usap na lang kayo sa schedule ng labada para hindi na kayo nagkakaabutan? Tama. Diba, bigayan lang naman yan O kaya ate ko rin, kausapin niyo may-ari, magbigay po sila ng konting pangdagdag, pwede sila magdagdag ng linya. Pwede pa bang magdagdag doon ng isa pang... Hindi na po, ma'am. Hindi na kaya. Hindi na Hindi na kaya. kaya. Feeling ko Masikip. makakatabo na sa daanan. Yun. Di ba? Anong tingin mo, Dodong? Isa-isang problema kasi sanga-sanga na eh. Sa sampayan muna, pwede bang kayo'y magkaroon ng schedule? Yun lang Diba? po talaga yung schedule ko, ma'am. Oo, Webes. Ang daming araw. Sabado dun sa may-ari. Di ka ba pwedeng Monday to Wednesday, Dodong? Pipilitin ko po, ma'am. Pwede naman yun para na lang magkaintindihan, di ba? Opo. Kasi syempre, meron tayo dapat pagkaintindihan dito. Malit na nagmula sa pinag-aagawang sampayan, nauwi sa pagkadurog ng ngiti ni Dodong. May iba pa bang dahilan? Yung asawa mo, parang hindi yata mapigilang uminom. Kasi yung sir, ay ma'am yung tao na yon, lasinggero talaga. Tuwing Sabado, hindi mo na siya uwi ng bahay para magbigay ng pambili ng pagkain namin. Nauuna yung barkada, mas nauna pa yung pamangkin niya, naunahin sila. Ano ang trabaho? Contraction din po. Construction. Pastor, ano ba yung espiritu ng alkohol? Hindi ba maraming klaseng espiritu? Yung espiritu ng alkohol, bakit ang daming nasasaniban? Well, alam niyo po, sinabi sa Biblia, do not get drunk on wine. Kasi nga po, pagka nakadami ng inom, hindi masamang uminom. Huwag lang talagang sumobra. Okay? Kasi noong unang panahon, wala namang malinis na tubig, so gumagawa sila ng wine. In fact, si Paul sa Bible, sinasuggest nga niya na pag masakit daw ang tiyan ni Timothy, uminom ka ng konting wine kasi nga maraming bakterya. Hindi katulad ngayon na malinis ang ating water system. Noong unang panahon, walang filtration system. So, may wine. Pero, kaya pala. do not get drunk on wine. Ibig sabihin, pag sumobra na sa pangangailangan mo, okay, ang nangyayari, nawawala ka sa wisyo. Ayun. So nawawala yung logic, nawawala yung reasoning. Kaya nga, di ba, pagka nalasing, may mga ginagawa ka, ginawa ko yun. Di ba, pag makukulong na, ginawa ko talaga yon kasi nga po, pag sumobra yung espiritu, naka-counter na yung logic, yung reasoning. Kaya, ina-advise sa Bible, kinukommand ni Lord, do not get drunk on wine. Ayan. So, yung espiritu talaga, masama. At sabi niyo nga, pagka hindi sumunod sa mga panuntunan ng Panginoon, May consequence. may konsekwensya. Ayun na Yes. nga. Pero kailangan nagpapa-check up tayo. Bakit po, pwede bang kami nang mamilit magpa-check up sa kanya? Nasaan na ba siya? Pinauwi mo daw sa probinsya? Nasa probinsya na po nila. Pinauwi mo na. Kasi ma'am, malaking pinsala din ang ginagawa niya sa pamilya niya din. Pagka lasing na siya, anong nangyayari sa bahay? Yung pagdating din sa sex, ma'am, na gusto niya,
Lagi siyang may hawak na kutsilyo. Bakit? Bigla na lang siyang babagsak sa harapan ko. Ibang klase rin. Oo, ba't may kutsilyo? Oo, ibang klase rin ang trip niya, ano? Ganon siya man pag nakainom, lalo na pag yung galing ka sa trabaho, uwi ka, bigla ka niya lang sasampalin. Sasabihin sa'yo, gabi na, saan ka nang galing? Yung ganon ba mga tanong niya? Sinong kasama niya ngayon sa probinsya? Ang balita ko, ma'am, nasa kapatid niya siya. Inom pa rin ang inom sa probinsya. Yun ang nababalitaan ko, ma'am. So, Rylan, Donita, ano sa palagay talaga ninyo ang mas dapat unahing bigyan ng solusyon? Kasi ang dami na, di ba? Feeling ko una, yung ngipin po ni Dodong. Pangalawa, yung asawa ni Ate Linda. Kasi hindi talaga healthy yung pagsasama po nila. Kung pwedeng ilayo talaga siya sa alak, as in not at all, pwede po siya sumali sa mga groups, yung mga parang AA, Alcoholics Anonymous, na nagsasama sila, nagtutulungan sila, nagsishare ng mga kwento kasi nakakasakit na ng bata, pati si ate, nasasaktan na rin. So, hindi talaga siya healthy. So, pustiso at yung kanyang asawa. Ayun, ikaw naman, Donits. Para sa akin, Ate Kuring, ang dapat solusyon ng una-una dito is yung vision ni Dodong na pag-inom. Kasi pag natigil naman siguro yan, makakakuha siya ng magandang trabaho, makabili siya ng magandang pustiso. Diba? So, yung una kasi kaya siya ganyan, dahil umiinom talaga siya ng umiinom eh. Alam natin, ang pag-inom talaga hindi maganda, lalo na kung wala kang trabaho. Kasi yan na lang gagawin mo. Correct. Tapos kay Ate Linda naman, pinakamaganda nating solution dyan is yung asawa niya malayo naman na sa kanya eh. Yung para sa mga anak na lang niya, mabigyan siya ng magandang trabaho para kahit wala siyang asawa, kaya niya buhayin yung mga anak niya. Correct. Yun. Oo. Kailangan talaga mahanapan siya ng trabaho. Yes, yun talaga. Para yung utak mo rin wala parati doon. Correct. Di ba? Ilang taon na yung pinaka-eldest mo? Ano po, 19. 19. So, kaya nang medyo alagaan yung mga kapatid niya, di Opo, ba? siya po nag-aalaga. O, yun na nga. So, pwede na. Pwede ka magtrabaho hanggang kaya Nag-stay mo. naman ako, ma'am, pag yung minsan na uwi ko, isang buwan bago ako makauwi sa bahay. Oo. May time na hindi ako umuwi na isang buwan, bali 2, saka ako uwi. Oo. Ganon talaga namamasukan. Humingi ka ng day off kada linggo. Opo. Isn't that the right ng kasambahay, ang day off? Ano, attorney? Nasa kasambahay law yun, yung mandatory day off. In fact, sa kasambahay law, dapat i-register ka nga sa SSS. Yes. At saka sa PhilHealth. Oo. Dapat may ganon. So, pero sana magtatagal ka naman sa isang lugar, Oo, di ba? Hindi naman yung palipat-lipat. Okay, anong mga opinyon ng mga sausawero at sausawera? Ganito kasi yan. Si Ate Linda, hindi niya kailangan sisihin si Dodong sa pag-inom kasi may sariling desisyon yung asawa mo, ate. Kaya niyang umuo o hindi. At saka hindi mo kailangan mamisikal. Mamimisikal ka, ano yung misampay niya, nakasampay siya. Hindi mo rin kailangan ano yung apakan yung pustiso niya. Tingnan mo yung trabaho niya. Wala. Di siya makapagtrabaho. Anong kakainin niya? Oh. Ayun. Dala ng galit. Ayun. Oh, ito. Dodong, dapat kasi magbago ka rin, hindi yung inom ka lang ng inom. Tsaka baguhin mo rin yung mga kainuman mo, hindi puro bagets-bagets at may mga asawa. Para hindi ka naaaway talaga. Attorney Lorna, nasa batas na dapat daw isama ni Dodong sa sisingilin kay Linda ang mga nawala niyang racket. Dahil apektado daw yung kanyang kabuhayan sa pagkawala ng pustiso niya. Ano ba yon? Patong-patong na ang pananagutan? Alam mo, pwede yun. Kung magaling ang abogado mo. Kasi dapat pakita yung direct connection, cause and effect. Yung pagkawala ng ipin niya at saka yung pagkawala ng employment opportunities niya. Ang ginawa, dalawa lang sasabihin ko. Ang ginawa ni Linda, pwedeng sabihin aksidente yung nahulog yung pustiso. Pero nung tinapakan mo, ang tawag doon, intentional. Ang tawag doon sa batas, ignominy. Ignominy. Ininsulto mo na nga, tinapakan mo pa. So talagang ignominy yun. Ang sa asawa mo naman, yung sabi nga ni Dr. Camille, kung double stroke dyan, hindi pa natauhan, inom pa rin ng inom, ang tawag dyan sa batas, recidivist. Kala ko ignoramus. Pwede din. Pwede Recidivist. rin. So, Doc Camille, ang galit ba ni Linda kay Dodong, baka dala lang ng trauma dahil actually, yung galit niya, yung pagkawala ng partner? Ganon ba yun? Pwede kasi, Ate Kuring, na itong si Linda ay nakaranas ng tinatawag nating battered person syndrome. So pag talagang yung
nakikita niya, na-threatened na yung buhay niya, talagang ang tendency po, pwedeng mag-displace ng anger. So yung galit na yon mangyayari at talagang pinupunti rin niya si Dodong ang may kasalanan kasi palaging kasama ng ng kinakasama ko yan ng pag-inom. So paalala lang po sa lahat na talagang importante po ang dental health and dental hygiene dahil alam niyo po ba, ang isa pong cause ng mga meningitis, yung mga inflammation of the brain, nangyayari po pag ang ngipin po ay sira or may infection sa ngipin. Ayan, maraming nangyayari sa utak natin kapag merong sirang ngipin na hindi naaayos. Natin ngayon kung ano ang pinag-ugatan nitong akala natin ay kasing babaw lang ng pagsisira ng pustiso. Okay, so iisa-isahin natin Dodong, meron na tayong nakausap na anghel dito sa lupa. Ang Real Herrera Dental Clinic sa Quezon City. Na ito po yung marami na po kaming nadala dyan na mga aming case studies dito na lagyan na po natin ng mga pustiso. Ipapakita po natin sa inyo yan sa mga susunod nating episode at kayo naman ang susunod na batch. Okay? So, meron ka ng pustiso mo. Okay? So, makakahanap ka na ulit ng trabaho mo siguro at mababawasan mo na ang pag-inom. O si CJ naman, pangako natin, hahanapan natin siya ng kaunting mapagkakakitaan para matulungan siyang magtapos ng kanyang high school. Kasi 12,000 daw ang isang buong taon. Oo. Private school yung sa'yo, no? Private? Private school? Oo, kasi nasa private school siya. Pero pwede ka rin naman magtapos sa public, right? Pwede ka rin magtapos sa public. Ayaw mo bang subukan para matapos na lang? Ayoko po naman, marami pang gulo doon sa public. Maraming gulo. O, sa bagay, totoo din naman yun, maraming gulo. Pero kasi doon na siya nagsimula, gusto niya doon siya magtapos. So, tutulungan natin siya. Yeah! Diba? Tutulungan natin siya. Ganito ang gagawin natin. Yung kalahati ng tuition mo, kami na ang sasagot. Yeah! Okay? Pero, ikaw ang maghahanap nung kalahati. Itrabaho mo yung kalahating yon. O, tama na muna yung pag-inom. Humanap ka na lang ng trabaho mo, ha? Tutulungan ka rin namin, baka mabigyan ka ng barangay. At ito naman, si Linda, ilalapit ka namin sa barangay para sa lahat ng pwede pa nating makuha at sa TESDA para ikaw ay magkaroon ng hanap buhay. Okay ba? Okay na yun. So, yung sinira mo, ibabalik na namin sa kanya. Pareho naman kayong may kasalanan Pag-isipan mo na lang yung mga anak mo, ha? Okay. Okay ba yon? Sige, magbati na tayo! Kasi may solusyon na! Okay. Smile! Away dahil sa nawasak na pustiso. Alak pala ang totoong malalim na dahilan. Barbie, rampa na! Nabubuli ka, ano ang sinasabi laban sa'yo? Ayun nga, baklang bingot, baklang ngongo. Ako, hindi ko na sila pinapansin kasi nga, totoo naman. Pero yung the best living ko sa kanila, pinapakita ko yung personality ko sa ibabaw na yung tablado na kahit ganito ko, wala naman ko yung panama pagdating sa talino ko. Ganyan. Oo naman, dyan nakukuha yan. Oo. Kasi, biro mo, tatawagin kang ganyan, di ba? Pero tinitiis mo, at saka rumarampa ka pa talaga na may corona. Paano mo nagagawa yon? Wala din, malang naman ako sa kanila Kasi hindi ako naman sila pagkakakitaan dahil kailangan ko kayong pansinin. Tama. Correct. Tama. Pero hindi ba may epekto pa rin yun sa kalooban mo? Ayun Masakit po, pa rin? yung po niya, iba po yung epekto po sa akin kasi parang dinedegrade nila yung personality ko. Pero wala naman po iba mag-aangat ang sarili ko, kundi ako na lang po Kaya dinedend ako na lang po sila. Oo, kasi hindi naman sila magbibigay sa'yo ng kabuhayan mo. Hindi naman sila nagpapalamo sa pamilya ko, kakunin ko sa inyo. Bukod sa pagiging kontesera, ay talent din daw niya ang buwisitin at tuksuhin ngongo si Barbie. Aber.
Tingnan nga natin ang galing mo. Kay ganda-ganda mo ba? Tony, rampa na! Ikaw na nga'y nakawala nung gown. Bakit mo pa siya kinukutya? Ano po, nakasanayan na po namin, biruan po lagi namin yun. Na ano? Tinotoo niya lang, siguro. Kasi sa amin lagi naman kami nabibiruan ng ganun, wala naman po eh. Okay, anong pinakamasama? Barbie? Ayun nga po yung sasabihin niya na baklang bingot, baklang ngongo. Ayun po. Baklang bingot, baklang ngongo, sinasabi daw ninyo. Pag nagkakabiruan lang, pag magkakasama yung mga barkada, nabibiruan, gano'n naman po, kahit naman siya nagbibiru sa amin. Ba't dinadamdam mo naman masyado? Anong tinatawag sa'yo? Wala po siya matawag sa akin. Bago ituloy ang puksaan, ituloy muna natin ang rampahan. Punto dito. Welcome back sa Miss Gay Pangkalawakan Face-to-Face Edition. How are you, Doc Dex? I'm good. How are you, Tuesday? I'm very good. And now it's time, I think, to introduce our finalists in their evening gown. We will begin with our first contestant, Alex. Alex is wearing a one-piece jumpsuit in lace, showing her wonderful brief/panty. And she believes in the saying, we panty hard, but we panty harder. Candidate number 1, Alex. Ang hindi pumalakpak, magiging kamukha ni Carla. Palakpak! Palakpak. Hi everyone, my name is Alex, and I am only 20 years old this tenor, all the way from the fishing capital of the Philippines, Navotas City. At naniniwala po ako sa isang katotohanang kataga, bago ka magpariban, hininga muna. Thank you. Wow! Such a piercing comment, Doc Dex. Very piercing comment. Yeah, Okay. Let's proceed with candidate number 2. Hindi rin magpapatalo our candidate number 2. Let's hear it from Carla. Okay. Wow! Carla is also wearing a red ensemble with puff sleeves. And her favorite song is Puff, the Magic Dragon. Candidate number 2. Carla. Sabi nila, walang nilikhang pangit. Ay wait, si Alex pala. May pa-wait. My name is Carla Morales, ang Kim Kong Chihuahua ng Pangkalawakan Beauty, na nagsasabing, pangit man ako sa inyong paningin, mas pangit siya sa akin. Thank you so much. Candidate number 2, Miss Carla. All right, let's proceed with our main event, Doc Dex. Candidate number 3, Tony. Tony, also known as Agent X44. Wow, may palin. Is wearing a blue velvet gown. Wow! And she's leaning back. And from the blue corner, Tony. Ay, wow. Sabi nila na kontento ka kung anong meron ka. Tingnan mo si Barbie kahit walang-wala na. Uy! Paratang. My name is Tony. At bago ko po listanin ang 4 na sulok na entabladong ito, nag-iiwan po ako ng isang kataga para sa ex ko. Mahal kita noon, maglaway ka ngayon. Wow! Wala akong masabi, Doc Dex. Okay. Tapusin natin ang laban. Tawagin natin ang ika-4 na kandidata. Yes. Candidate number 4. Candidate number 4, Barbie. Wow! Barbie is wearing also a red ensemble. Wow, malakas. Mahusay. From the red corner, we have Barbie. Somebody approached her. She doesn't know who he is. She just said, "Guess who?" Ay, wow.
Ngongo man ako sa inyong alingin. Bakit hindi ka tumingin sa salamin para makita mo kung ano ang lamang ko sa inyong lahat ng nasa likuran? By the way, my name is Barbie Lot Ortesa, your Miss Great Philippines 2020, na nag-iiwan ng isang kataga. Hindi lahat ng naka-face mask ay cute. Yung iba, kagaya ko, bingot. Thank you so much. There you have it, our candidates from Miss Face to Face, pangkalawa. Back to you, Ate Coring. Ang gagaling nila, no? Teka muna, talagang ayaw mo, Barbie, na magpapustiso at matanggal yung bingot mo? Siguro po sa pustiso, papayag po ako. Pero sa bingot po, dito po kasi ako nakilala at saka kumikita ng pera. Totoo. O, kita mo ha, siya na mismo ang may ayaw kasi para sa kanya, yun ang kanyang identity. No? Okay na po na ano, okay na po na laitin ako. Basta dito yung pagkakaperahan ko. O sige, pustiso na lang, bigyan kita, ha? Ngayon, sinabi nila sa akin, yung mga sapatos nila na parang ipinang-araro sa sakahan, 4,500 ang isa. O, teka muna. Meron akong pinagpapagawa ng lahat ng sapatos ko. Pag binalik sa'yo, parang bago na. Ako na lang ang magpapagawa niyan. Okay? Mas mura. Mas mura, tapos parang brand new lalabas. O, di ba? O, ako na rin bahala dyan. O, yung 600 mo, ako na rin bahala. Gawin ko pa 1,000. Yung swimsuit. Di ba yung swimsuit na pinag-aawayin yung parang, ewan ko, ninakaw ng duwende. Ewan ko kung saan napunta yun. Kasi wala daw, sabi niya meron. O, ito naman, 18,000, ako bahala sa kalahati. Pwede mo nang ipagawa ulit. Down payment. Tapos, yung kalahati nun, unti-untiin mo sa kanya. Okay ba? Palima-limandaan. Di ba pag ganun-ganon, okay na ba sa'yo yun? Okay. Okay naman yun. O, ang kapalit, magbati-bati kayo ngayon din. Bati-bati na, sige na, ang galing yung rumampa, magsipagtayuan na kayo dyan at dito kayo sa gitna, magkita-kita. Sige na, Barbie! Barbie! Sige na, Barbie, mauna ka na. Naaalala nyo pa ba ang mga agaw eksenang kaganapan dito sa face-to-face harapan dahil sa pustiso? Galit na sumugod ang inireklamo ng biglang... Talaga bang hindi pa nakaka-move on? Siya ba'y lalaki o babae? Papang talaga Papang, humarap ka na. Ano yung stalker? Ano yung stalker ko? Ano yung stalker? Papang, ano bang gagawin natin tungkol dyan sa pustiso mo nalalaglag? Matagal na po ito, ma'am. Alam ko. Dahil sa hirap ng buhay. Gawan natin ang paraan. Opo, salamat po. And introducing ang pet teeth ni Ryle. May mata pa. Ayan, Ano ang trabaho ng asawa mo? Construction lang. Puro construction. Okay. So kaya hindi ka makabili ng ngipin mo. Oo. Meron po kasi maluwag na po. Maluwag na. Hindi ko na lang po siya. Huwag yan. Huwag yan, Ryle. May mata pa yung ngipin. Hawakan mo lang. Ayan, Nakakakita yung ipin namin dito sa face-to-face. Ito talagang... po ako. Batang ito. Ryle, pinaghandaan mo talaga yan. Pinaghandaan mo talaga. Bumili talaga siya ng props, Ate Coring. Talagang A for effort Ready. ka talaga. At heto na ang mga Becks with brand new smiles. At isang araw nga sa buhay ni na Barbie, Rampa at Dodong ay nabuhay ang kanilang pag-asa. Unang dalaw ni Barbie sa klinik ni Dr. Christopher John Real, nilinis muna ang kanyang mga natitirang ngipin at binunot ang mga sira. Hindi pa siya pwedeng sukatan para sa pustiso dahil kailangan munang gumaling ang mga bunot. Sina Rampa at Dodong naman agad na sukatan pagkatapos ng cleaning. Yung gums mo, upod na.
So, try natin pa rin kung ano yung mga pwede natin magawa. Ano? Pero definitely, magagawan ka naman ng danger. Habang nagbibilang ng araw sina Barbie, Rampa at Dodong para sa kanilang bagong ngipin, excited naman sila sa pagpaplano ng buhay. Candidate number 4, Barbie! Si Barbie, ipapagamot pa sana namin ang kanyang pagiging ngongo, pero ayaw na niya. Kasama na daw yan sa kanyang appeal sa entablado bilang beauty pageant contesera. Ngongo man ako sa inyong paningin. Bakit hindi ka tumingin sa salamin? Hindi lahat ng naka-face mask ay cute. Yung iba, kagaya ko, bingot. At dumating na ang araw ng paghihiganti, pagngiti. Ngayong suot na nina Barbie, Rampa at Dodong ang kanilang bagong pustiso, pagbangon at pagbawi sa buhay ang kanilang yayakapin. Si Barbie lalakad sa kalye at entablado na may ngiting tagumpay. Si Rampa naman, mas malakas ang loob sa hosting at pagiging stand-up comedian. At si Dodong, hahanap ng bagong trabaho at hindi na matatakot humarap sa tao. Hello, hi, and mabuhay. My name is Barbie Roth Ortesa. Ang dating nagmula sa kalangitan, bumaba sa sangkalukaan, mukhang kawatan. Pero ngayon, dahil sa Real Herrera Dental Clinic, ako na po ang nag-iisang drosa ng kagandahan. Papasalamat po ako kayo ng sa kanya karoon ako ng bagong proseso. Kay Doc po. Maraming salamat po kay Doc Real Herrera. Sobrang good services po sa pagpapaganda ng ano namin. Pagpapabalik po ng confident, tapos ngiting tagumpay. Ang sheriff naman ng ngiti. Barbie, Rampa at Dodong. Always remember mga kapatid, kahit may mga eklavu sa life, gora lang ng gora at fight, fight, fight. Smile lang mga Bex. And I, Ate Kuring, kumikilinga sa inyong lahat.